ginagambala na naman ninyo ako! Huwag kang padadala sa sigaw ng taong bayan. Huwag kang mag-alala. Huwag mo akong iwan. Haharapin ko sila. Umasa kang hindi kita bibigyan sa iyong sinasabi. Ang lalaki ngayon, ang lalaki na nakita mo sa iyong panaginip ay si Jesus. Ano ang dahilan at muli ninyong ibinalik sa akin ng taong iyan? Ang Tetrarca si Herodes ang siyang naputos na siya ay muli dito. Ang taong ito ay nagpasala at ang kanilang paningin sa iyo ang pakurusahan sa kanyang mga nagawa. Ang kanyang pagkakabalik dito ay patunay lamang na maging si Haring Herodes ay walang makitang kasalanan sa taong ito. Upang ito'y mawasan na at upang mapagbigyan ng siya'y atang ipangpas at saka pagkakawalan. Subalit kung di po wala siyang kasalanan. At ano ang kasalanan niya? Ang taong ito ay nagpapanggap na hay. Kalabas na yan isang lalagay sa sar ang kanyang ginagawa. Jesus! Bakit hindi ka magmilagro? Magpamalas ka ng iyong taglay na kapangyarihan. Panginoon, hari na mga Hudyo! Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Ikaw na ang may sabi. Ang kaharian ko ay sanlibutan. Ako'y pinanganak dahil dito. Ako'y naparito sa sanlibutan upang patotohanan ang katotohanan. Mga mamamayan ng wala akong makitang kasalanan sa taong ito. At kahit si Herodes man na inyong hari ay walang makitang sala sa kanya upang hatulan. Ngunit dahil sa kaguluhang ito, sa araw pa ng kapistalim, ang parurusahan ko ng 40 pano na suplina. At pagkatapos ay pakakawalan ang taong tinatawag na hari ng mga Hudyo. Gobernador! Kulan mo ang taong iyan ay magiging taksik ka. Dapat na hindi ka kaibigan ni Cesar. Ang isang nagpapanggap na hari ay nagsasalita laban sa kapangyarihan ni Cesar. At kung katibayan naman ang inyong kailangan, ay patutunayan namin bilang mga taksi na ang taong ito ay gumagawa at nangangaral ng maraming bagay. Mga bagay na naman sa ating kabutan at pananampalataya. Totoo, kamahalan. Patutunayan namin ang lahat ng parangal na ito laban kay Jesus. Narito at inyong tignan ang Kristo. Iwinawag si ko sa inyong tanan at sinasabing siya daw ang hari na sanlibutan. Wala kami pinatuturing! Emperador naman na aming kinalanan! Kasi ako! Nawala na ang 10 ng kanyang pagkatao. Labis na ang paghihirap niya. Sa salay binibintang sa kanya. Dapat siya mamatay! Ang tungkulin mo sa sasal ay pangalagaan ng kanyang batas! Kapag si Jesus nag-aaway ng Cesar ay yung pinakawalan. Nangangahulugang kaaway ka rin ni Cesar! Ginoong saserdote, saksi ako na siya yung laban ng pinto. Mangusap ka, Jesus. Lubha mo akong pinapahirapan. Subalit alalahanin mong nasa akin ang kapangyarihan upang ikaw ay parusahan o pakawalan. Kaya mo lamang nasasabi ang bagay niyan, sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihan iyan. Ang kapangyarihan tinagmula kay Cesar. Kaya marapat sa iyo ang parusahan! Alalahanin mo ang pangako sa akin. Centurion, ilabas dito si Barabas. Kawal! Ilabas! Ibarabas! Mga mamamayan, makinig kayo. Naging kaugalian na tuwing kapistahan ng Jerusalem ay nagpapalaya kayo ng isang bilanggo. Ngayon, narito ang 2 bilanggo. Isa sa kanila ang pipiliin ninyo upang makalaya. Si Jesus ng Nazaret na wala akong makitang kasalanan.
o si Barabas na isang pusakal na magnanakaw? Sino ang nais yung palayain? Si Barabas! Si Barabas! Palayain si Barabas! Ipagpapalit ninyo ang inyong hari sa isang pusakal na magnanakaw? Minsan lang ang aking hari! Palayain si Barabas! Sige bayan! Kayo ang pumili! Palayain si Barabas! Palayain si Barabas! Ako? Malaya na ako! Malaya na ako! Salamat! Salamat! Malaya na ako! At si Jesus! Ano ang gagawin ko kay Jesus? Ipa ko sa krus! Ipa ko sa krus! Ipa ko sa krus! Ipa ko sa krus! Ipapusak-usang ang inyong hari! Wala nang iba! Dahil sa Calvary, wala nang iba! Kung kayo bayan ang humatol sa kanya, Tapos sila pa sulong! sa dalawang karon. Dahilan So niyo nasa siya! gitna dapat. So pahuli. Kumuha ng tubig! Madali! Mga kamay sa malaking usaping ito. Kayo may kagustuhan ng lahat ng ito. Kayo may hatol. Gawin niyo dahil sa mangyari sa kanya. Pananagutan namin ang pagpatay niya! Ipa ko sa krus! Ipa ko sa krus! Ipa ko sa krus! Ngunit tandaan ninyo, ang dugong pinadanak niya sa araw na ito ay iinumin ninyo at ng inyong mga anak. Natutuwa kayo at kayong nagwagi. Nyo ang mundo ng inyong alakhak. Iyan mapapalitan ng bawat kunti at sambit sa inyong buti, alaala. Ang inyong ligaya ay lulunurin ng inyong mga luha at siya'y magwawagi. Ito ang sinasabi sa inyo. Ganit, pagsasamantala at pagwalang bahala. Yan ang mga katangian ni na Pilato. Diyan ang panahon iyon, na hanggang ngayon ay nananalitay sa ugat na ilan sa atin. Kabilang ka ba sa mga iyon na walang bahid ang kahiyak tinatawag ang sarili ng mga Kristiyano? Ang panahon ngayon, kung gayon ay panahon ng paghamon. Paghamon sa ating kakayahang itaguyod at panindigan ang diwa ng katotohanan at kabutihan sa ating mga sarili at sa ating mga kapwa. Saan nga ba humantong ang taunang pag-alala natin sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo? Ating pakatandaan na kung tayo ay magwawalang bahala na lamang, mananaig ang mga Pilato sa ating bayan.